Ito naman ang ating menu. Nagluto kami ni Mama ng ginataang kalabasa na may sugpo at sahog na karne ng baboy. So ito ang ating bawang, ang ating kalabasa, ang napakahirap balatan na malagkit. Miracle nga po pala to. So ito, nagtusta na si Mama ng sahog na karne ng baboy. Ayan, may taba-taba yan. Galing yan sa inadobo niya at pinatisan. So ayan, yung isa pinatisan. So takpan na muna at pagtutustahin yan, pagsisitsaronin bago ilagay ang ating susunod na ingredients. Ayan, hinalo-halo muna ni Mama para ma-spread siya equally. So ayan, kita nyo, medyo tostado na, wala yung sanidad natin at hindi nagpatira ng sahog nito. Usually nagpapatira siya. Ayan, takpan muna at ating miyay bubuksan na. Ayan na, ito nilagyan na natin ng bawang. Tingnan nyo magluto si Mama ng bawang. Dikdik na dikdik. Tapos, ganyan kasi gusto niya. Durog na durog at saka niya pipirisin nang lumabas daw ang lasa ng bawang. Ayan, tingnan nyo. Ayan. Yan lagi yung tinuturo niya sa akin kung ikay magluluto. Para daw lumabas yung lasa ng bawang. Ayan. So, wait lang na medyo pumala yan. Isusunod na natin ang susunod naman na ingredients. So, ito, ang isusunod ni Mama Dini. Isusunod na natin ang ating sibuyas. Ayan. Dahil madami tayong sibuyas, marami din ang nilalagay nating sibuyas. So, ayan. Kita niyo yung karne. Mapula na. Tapos, tingnan mo. Yan yung technique ng mga oldies natin. Kaya iba yung lasa ng mga oldies sa luto nila noon. Makabago na kasi mga luto natin ngayon. So, ayan. Ganyan siya magluto. Then, ayan. Nilagyan ng konting patis, pampabango, pampalasa. Ayan. Kasabay na siyang magigisa. Ayan. Ibig sabihin, maalat man ang patis dahil nagisa. Ayan. Nilagay na rin niya yung sugpo na kasama ng ating ginataang kalabasa. Then, ang ating sigarilya. So, ayan, sasama na. Then, ang ating napakahirap balatan ng miracle na kalabasa. Shout out sa mga nagtitinda. Pero in fairness, napakasarap ng kalabasa na to. Tapos, inilagay na yung unang gata. Kasama na siya na magpapalambot sa ating kalabasa at iba pang gulay. So, takpan muna. Then, eto na. Diba? May surprises. Ayan. Haluin na natin. At medyo lanta-lanta na yung ating gulay. Ayan. Diba? Ang ganda. Ganda talaga. Napaka-nutritious nito. Makakain to ng mga bata. Ayan. Yan. Halu-haluin natin. At inibabaw ko naman yung ating mga sugpot nang hindi naman ma-overcook. Ayan. Wait lang natin tong maluto. Ayan. Tinikman ko na rin kung okay na ba ang lasa ng ating ginataang kalabasa. Then tinakpan. Bukas na uli. Ayan. Sa piling ko, pwede na atong malambot-lambot na yung kalabasa. Ilagay na natin yung pinakakakang gata. Yan. Ito na po yung pinakaunang gata. Ilalagay na natin. Bali, 2 nyug to na magulang. Yan yung pampasarap at magpapasarap. Siyempre, nagtira ako para sa aking buhok. Ayan. Ayan. So, ayan. Nalagay na natin yung pinakakakang gata. Hihintayin na lang natin na maglesen yung sabaw nito. Tapos, pwede na. Ayan. Medyo matigas-tigas pa kasi yung kalabasa. Ayan, nakita nyo na. Kumukulo na ang ating ulam. Ayan, hindi ko napakailalim ang ating sugpo at ma-overcook naman na siya. Kaya ito, napakasarap ng ating magiging ulam. Ayan. And the rest nito ilalagay natin sa refrigerator at ima-microwave na lang. So, ayan. Tama-tama nun. Kaya init mo, nagmamantika na yung sabaw. Sarap kaya nung luto na to ni Mama. So, ayan. Wait, ayan, nakita mo, kulong-kulo na yung kakanggata. Lelesen lang yung sabaw niyan. Meron na tayong masarap na ulam. Ayan. May seafoods ka na, may karne ka pa, may go, glow, and grow ka na. Diba? Pinggan Pinoy na ang ulam na to. May gulay ka pa. So, ayan. Halu-haluin natin. Ayan po yung sigarilyas at saka yung ating minsan naglalagay si Mama ng okra. Di siguro naglagay at nung isang araw ay puro okra ang ating kinain. So, ayan na. See, malapit na tong maluto. Konting-konti. Hindi na rin na pala nalagyan ni Mama ng pechay. Dati naglalagay siya. So, ito na ang ating magiging ulam at lalagay natin sa ating refrigerator. So, ayan.
Ito na ang ating finished product. Ayan, naluto na to. Okay na yung sabaw na yan. Halu-haluin lang natin ng konti. Pwede na to. Inin na rin naman. Hindi naman to katuyuan kasi kalauna nun, kung ilalagay sa microwave, ay pwede na siyang iinit-init. So, ito na ang ating finished product. Ayan. Luto na ang ating ginataang kalabasa na may kasawag na karne at saka sugpo. Ayan. Napakasarap po ng ulam na to. Tara po, kumain po tayo at salamat din po sa panonood ng aking mga videos.